Alright mga kababayan, no? Itong si Chavit Singson mga kababayan ay nagpa-emergency press con po ito mga kababayan ngayong araw. Alright? Ang isiniwalat niya po dito, gumamit na po siya ng television, gumamit na po siya ng stick, di ba? Stick, tapos ituturo-turo niya na yung mga pinapaliwanag niya patungkol sa flood control issue. Tinuturo-turo niya na yung ang kaibahan lang nito mga babayan, dahil ito si Chavit Singson mga babayan ay parang vlogger din siya. Parang content reactor din siya mga babayan. Bakit? Kasi ang pinapakita niya yung mga video na kung sino lang ang gusto niyang i-play. Yun nga lang ang kaibahan mga babayan. Mayroon siyang monitor na TV, tapos stick para maabot niya pa ito, ituturo niya ganun. Ituturo niya mga kababayan yung gusto niyang sabihin. Ha? Sa madaling salita mga babayan, ang emergency press con ni Chavit Singson kanina ay parang walang kwenta. Kasi narinig na lahat natin yan. Yung pinaliwanag ni Chavit Singson, narinig na natin lahat yan. Diba? Kung itong mga corrupt na to, na sinasabi nila si Sandro Marcos corrupt, si Romualdez corrupt, at sila Saldico corrupt. Lahat sila mababayan, narinig na natin yan. Kaya yung press con ni Chavit Singson ay hindi na po bago. Bagong press con kasi nga, siyempre para pag-usapan, di ba? Tumawag siya ng mga media, mapapapress con ako, punta kayo dito, meron akong isi-isiwalat patungkol sa mga korupsyon na yan. Kaya siyempre, alam niyo naman na ang media mababayan ay talaga aktibo yan sa mga balita. Kaya siyempre, napuntahan. Alright? Pero sa lahat po mga babayan ng mga paliwanag ni Chavit Singson dyan patungkol sa flood control, ay narinig na lahat natin yan at ina-action na po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala na po bago. Hindi na po yan breaking news mga babayan. Alright? Ngayon, pagkatapos ng kanyang mga paliwanag, pagtuturturo ng kanyang mga stick, nasa ba yung stick ko? Pagkaturturo ng kanyang mga stick sa mga telebisyon, ganyan, lahat ng mga sinasabi, nakasulat sa parang monitoring, ganyan. Parang ano rin niya, parang naging high-tech lang siya, mga babae, no? Pero sa totoo lang, yung laman ng kanyang press con, ay lahat yan ay luma. Ngayon po, tapos nga po niya magturo, nagtanong na po yung media, at unang-una nga po dito natanong sa kanya, yung patungkol sa pag-aresto kay retired Major General Pukis, mga kababayan, no? Opo. Ang sinasabi dito ni Chavit Singson mga babayan, ganyan naman talaga ang administrasyon daw ngayon, ay ipinapakulong ang mga nagsasalita, pinapatahimik ang mga nagsasalita para sila lang ang palaging tama, sila lang palagi ang magnanakaw. Yan ang sinasabi dito ni Chavit Singson. Lilinawin po natin mga babayan itong mga pahayag ni Chavit Singson sa press con niya mga babayan. Pakinggan na muna natin yung kanyang sinasabi. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si Retired General Romy Pokis. Dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para hulihin who is against them. Kung sino man ang pupunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, inaresto si General Pukis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang pawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama, ang gusto nila. Ang pagdanakaw ng kapanampayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi totoo. Kinulong na. Pero mo mga babayan kung gaano ka-bias itong si Chavit Singson. Si Diskaya raw, nagsasabi ng totoo, ikinulong. Mga babayan, maliwanag naman sa atin na hindi ka panipaniwala kahit sinong tanga ay hindi mo pwede pa paniwalain na itong si Sara Diskaya ay nagsasabi ng katotohanan. Bakit? Alam naman natin mga babayan na ang kanyang pagiging kontraktor dyan sa flood control ay hindi ka po pwede makabili ng 3 beses sa loob ng 1 taon ng luxury cars na halagang 58 million kada isa. Alam naman natin yan. At napatunayan din po natin mga babayan na mayroon siyang luxury cars. Inamin niya po yan na 40 na mga luxury cars mga babayan. Tapos si Chavit Singson bilib na bilib pa rin dito kay Sara Diskaya.
Ha? Oh, pagdating naman dito kay Pokis mga babayan, siya po ay inaresto dahil sa warrant, 'di ba? Siya po ay kinasuhan ng inciting sedition at saka rebellion kasi nga po mga babayan, ang kanyang pahayag ay lumagpas na sa freedom of speech, 'di ba? Ang pahayag kasi ng isang tao na pag freedom of speech, pwede kang magmuray. Freedom 'yun. 'Di ba? Murahin mo ang presidente, okay lang. Akusahan mo na magnanakaw, sabihan mo na drug addict, okay nga lang wala sa inyo nakukulong eh. Pero yung maghikayat ka ng kaguluhan para pabagsakin yung administrasyon ay hindi na po yan freedom, 'di ba? Ano na po yan, talagang panggugulo na yan mga kababayan. Kaya nahuli itong si Pukis dahil sa warrant of arrest. At saka hindi naman yan gawa-gawa. Yan ay isinasampa at ini-issue ng korte. Hindi naman korte si PBBM, di ba? Ibang ahensya yon. Alright? Yung warrant na yan ay galing sa korte, silang nagperma, sila nag-issue ng warrant para mahuli itong si Pukis, mga kababayan. Kaya hindi po yun pang aabuso sa kapangyarihan or hindi yun pagsupil sa pananalita ng tao. Yun lang ang aking masasabi dyan mga babayan. Tuloy natin ito. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung papatay yan, wala lang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So maliwanag na tinatakot nilang taong bayan, wag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala namang mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi naman kasi ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagpigil lang sila 500. Di ba? Ayan, si Saldico raw, bilib na bilib din itong si Chavez Singson kay Saldico. Talagang idol na idol niya. Bakit mga babayan? Si Saldico, alam naman natin na mayroon po itong 12 billion. At ang kanyang mga asset mga babayan ay pumalo po ito ng 13 na helicopter yata mga babayan ha. Naka-press po yan ha. Pero idol niya si idol ni Chavez Singson. Ha? Basta mga mayayaman mga babayan, idol niya yan. Siguro dahil mayaman din siya. Ganun yan mga babayan. At saka yung mga pinagsasabi ni Chavez Singson parang pambata, no? Pambata style. Wala man lang pag-improve mga babayan. Pati pa naman yung 500 pesos nasingit pa. Di ba? Tapos na yung naitain mo na nga eh. Naitain mo na, tapos na yung okasyon, tapos ng New Year, tapos ng Pasko, naibalik pa rin po yung 500 pesos sa kanyang bibig mga kababayan. Yan ang pangit dito kay Chavez. Kaya yung mga pinagsasabi niya, wala nang naniniwala. Alam mo, Sir Chavez Singson, talagang lumalabas lang po talaga ito na naiinggit ka talaga sa administrasyon Marcos. Siguro, hinahangad mo rin na maging katulad ni PBBM kasi nasa si Pangulong Bongbong Marcos, Ilocos Norte, di ba? Ikaw nasa Ilocos din pero nasa iba. Baka gusto mo siguro magpapansin kaya ka nagkakaganyan. Kaya lang kung ikaw lang din naman, walang bubuto sa'yo. Di ba mga babayan? Maliwanag po na itong ginagawa ni Chavez ay paninira lang po dito sa ating administrasyon Marcos. Huwag nyo nang pansinin yan. Wala namang buhay-buhay yung kanya mga papreskol. Diba? Natural, yung media na yan ay talaga pupunta lang yan. Lalo-lalo na kung pagdating dyan, may kape. Talagang pupunta talaga yan mga babayan. Basta para sa akin, walang buhay ang mga pahayag ni Chavez Singson mga kababayan. Alright? Mamaya, pag-usapan natin yan mga kababayan. Alright? Sa mga, kung hindi man, sa susunod na araw. Alright? Okay. Yan lang po ang ating update mga babayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, libre lang po yan. At i-click na rin ang notification bell para pag-upload ko, pag-live ko, pasok agad sa inyong notification. Alright, syempre, don't forget, like and share mga kababayan. Mabuhay bagong Pilipinas. Adios.